Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga supporters sa ating bagong channel na Boss Wakwak na sina Arlene Cools Besa, kay Moonray Magtaon, kay Iram, kay Hazel Fiesta, kay Mark De La Cruz, kay Mer TV, kay Chris Morales, kay Marjorie Quinto o Christy Harm ng Germany, kay Rose Monteclaros, kay German Marasigan, kay Nexus Peraman, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating Boss Wakwak channel. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. Yun lang at magsimula na po tayo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Fredo. Ibabahagi ko lang ang aking karanasan sa aswang na hinding-hindi ko nakakalimutan. Hindi pa matagal simula nung lumipat kami sa isang baryo na malayo sa Kabihasnan. Natatandaan ko pa, tumungtong na ako nito ng high school. Ilalarawan ko lang, ang lugar namin doon ay medyo malalayo ang agwat ng mga kapitbahay. Tahimik lalo na sa gabi kasi halos mga punong kahoy lang ang iyong makikita sa paligid. Meron kaming isang pinakamalapit na kapitbahay na sa tansya ko wala pang 50 metros ang layo. Nagkaroon ako ng mga kaibigan doon. Yung isa nagpakamatay pa nga dahil sa walang kakwenta-kwentang bagay. 4th year high school na ako nito at birthday ko nung time na yon, Sir Alex. 6:00 ng gabi, habang nagiinuman ng konti, nagkakaraoke kami ng aking mga kaibigan sa labas ng bahay. Yung karaoke po namin, kung hindi nyo na itatanong, hindi naman po masyadong maingay gawa ng maliliit lang yung kanyang speaker. Kumbaga, yun po yung tawag na component dati na sinasaksakan ng seeding pang karaoke. Kami-kami lang noon ng aking mga kaibigan. Walang ibang bisita kasi wala naman po kaming maraming handa. Kumbaga, for the boys only. So habang nagkakaraoke, pagpatak ng 9:00 ng gabi, lumapit yung isang matandang kabaryo namin doon at sinabihan kaming tumigil na kasi maingay daw kami. Natahimik naman po ang aking mga kaibigan at ako'y napatango na lang dahil sa nanlilisik yung mata ng matanda at namumula pa. Ang ipinagtataka ko pa noon, napakalayo ng bahay nito mula sa bahay namin. Paano nga naingayan ito sa amin? At kapansin-pansin din na marungis yung kanyang mga paa at makikita mong may mga putik-putik pa. Pagkaalis ng matanda, bumulong ang isa kong kaibigan at sinabing ang matanda raw na yon ay bantog na aswang. So ako naman, habang nakikinig medyo kinikilabutan. Pati yung mama ko noon nakisali na sa aming kwentuhan. Sagot naman ni Papa, wag daw pag-usapan dahil baka marinig kami kaya hayon tumigil na lamang. At dahil maingay daw ang karaoke, gitara na lang yung ginamit namin. Mahilig din po kasi ako noon, katunayan meron akong 2. Inabutan kami ng 12:00 ng gabi kakakanta. Wala naman na dapat yung problema kasi tamang ingay lang naman kami noon ng aking mga kaibigan. Yung tipong kahit yung kapitbahay naming buntis, hindi maiistorbo. Ngunit maya-maya pa, nakarinig kami ng malakas na huni ng aswang. First time kong makarinig ng ganon, akala ko pa nga ibon lang kaso pabalik-balik ito. Tugon naman ng isa kong kaibigan, aswang daw talaga ang ganong huni kaya hayon, tumahimik na lang kami at itinigil ang paggigitara kahit na hindi naman po kami maingay. Matapos noon ay nawala naman po yung huni ng aswang. Nagpatuloy na kami sa inuman. Nang mga panahon na yon, Sir Alex, mas mahaba pa ang kwentuhan kesa sa uminom ng alak. Kahit isang galong tuba lang,
kung minsan inaabutan pa ng umaga. Kumbaga, tamang toma lang ang mga kabataan. So hayun na nga po. Nabaling ang aming kantahan sa kwentuhan at ang paksa tungkol naman sa matandang aswang. Hindi kaya yung matanda ang umuhuni kanina? Maaari kasi, di ba paano siya nakarating dito ang layo-layo ng bahay nila? Abot pala ingay sa kanila. Ang tindi naman ng pandinig, di ba? Nang ilang sandali pa, bigla na lang may lumagapak sa aming bubungan. At akala pa nga namin pabo lang pero pumuni ito ng napakalakas na wak sabay lipad din agad. Sa sobrang takot naming apat, napatakbo kaming lahat sa loob ng aming bahay. At imbis na uuwi ang aking mga kaibigan, sa amin sila nagpalipas ng gabi. E paano kasi Sir Alex, hindi hayop yung dumapo sa bubong, kundi parang tao sa bigat at dinig talaga namin ang nakakakilabot na huni nito. Yung papa ko naman, naalimpungatan sa ingay namin. Kaya nagsalita ito at sinabing kung sino yung dumapo sa bubong umuwi na sa kanila. Di nagtagal ay nawala naman po yung aswang. Kinabukasan, nagtawanan na lang kaming magkakaibigan sa nangyari. Makalipas ang ilang araw, nagimbal kami sa balita. E paano kasi, nakunan yung kapitbahay naming buntis at namatay din po yung babae. Nalaman ng mister nito, biktima raw ang asawa niya ng aswang at kinain yung bata sa sinapupunan nito sa pamamagitan ng mahabang dila na pinalusot sa maliit na butas ng kanilang bubong na gawa lang sa pawid. Katagalan, napagtanto nila mama na hindi raw kami ang pakay ng aswang nung birthday ko, kundi yung buntis talaga na kapitbahay namin. Malamang ay matagal na raw itong binabalik-balikan ng aswang at maaaring ng mga oras na yon kung kailan kami nagkakasiyahan, nandun daw siguro ang aswang sa bubong ng kapitbahay, hindi makakonsentrate sa ginagawa nitong masamang balak sa buntis. Kaya kami pinuntahan at tinakot pa. Galit na galit naman daw po yung lalaki at nanumpa raw ito na maghihiganti. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan na lang namin na patay na yung bantog na aswang sa baryo, tinupok sa apoy kasama ng kubo nito. Bagaman hindi nahuli ang gumawa nun, ang duda ng iba yung kapitbahay naming lalaki ang naghiganti. Siya raw siguro ang pumatay dahil hindi matanggap ang nangyari sa kanyang mag-ina. Pero lahat ng yon, haka-haka lang naman. Wala talagang nakapagpatunay kung sino ang pumatay sa aswang. Nagpasalamat naman yung iba sa baryo dahil napakamangtas daw talaga ng matandang aswang na yon, na kahit papano, wala nang nanggagambala at nananakot sa lugar na yon. At yun na po sir ang aking napakaikling kwento. Pero naaayon po iyan sa tunay na karanasan. Lubos na gumagalang, Fredo ng Davao. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ibabahagi ko naman ang nakakatakot na kwentong aswang na nangyari matagal ng panahon ang nakalilipas sa isang lugar. Sakop ng Bukidnon. Si Paul ay panganay sa kanilang magkakapatid. Lumaki hindi sa mga magulang kundi sa poder ng Lolo Nalo at Lola Batshiba sa Sarangani Province. Ang dahilan kaya inilayo, maraming aswang sa lugar ng tatay niya na ang iba kamag-anak pa. Kaya umuwi muna ang nanay nito sa lugar ng mga magulang sa Sarangani hanggang sa maipanganak si Paul. Pansamantala nilang iniwan ang lugar ng tatay sa kadahilan ng walang sinasanto ang mga aswang doon. Kapag ikay nakursunadahan, kahit kapitbahay ka pa o kaduguman, gagawa at gagawa sila ng paraan.
Makuha lang ang masamang inaasam-asam at maitim na balak ng hindi mo namamalayan. Marami na rin kasing napaulat noon sa lugar na yon tulad na lamang nang bigla ang pagkawala ng mga panganay na anak at ang nangunguha, sinasabing mga mangtas umano na aswang sa lugar na yon. Ang paborito ng mga nilalang na ito, mga panganay na sanggol at dayo. Pero ayon sa kwento, ang isang pinakadahilan daw bakit inilayo si Paul sa lugar na yon ay dahil nung nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina, may nakarating sa kanilang balita na tinandaan o minarkahan di umano si Paul ng isang pinuno ng mga aswang. Kukunin daw ito sa ayaw at gusto ng mga magulang kasi nga panganay na anak at may kasalanan daw sa kanila ang tatay. Kaya bago pa may mangyaring hindi maganda, lumayo muna sila sa naturang baryo. Bagaman sa lugar ng lola sa Sarangani ay meron pa rin namang aswang o kahit saang sulok ng mundo, subalit alam ng mga magulang ni Paul na magiging maayos siya doon at ligtas sa kapahamakang dala ng mga nilalang na ito. Paano kasi? Bantog at kinatatakutan ng mga aswang ang lolo niya na isang batikang babaylan. Malalim at matindi ang karunungang alam pagdating sa usaping espiritual. Marami ng karanasan at mga inkwentro na ikinasawi pa ng ibang nilalang sa dilim. Kaya siguradong ligtas ang bata sa kamay ng lolo at lola. Doon na si Paul lumaki sa kanyang lolo at lola. Doon na nag-aral mula elementarya hanggang makatungtong ng high school. Isang araw, medyo malaki ang kinita nila noon sa kopra. Naisipan ng lolo at lola ni Paul na bisitahin ang nanay nito sa bukid noon upang makumusta at nang mabahagian din ng kaonteng pera. Pagdating doon, wala pang cellphone nung time na yon kaya naman nasopresa ang nanay at tatay ni Paul, ganun din ang mga kapatid nito. Hala, sina Paul, anak, ma, pa, nandito pala kayo. Kamusta na kayo? Kumusta po kayo, nay? Maayos lang kami, anak. Ikaw, kamusta ka na? Okay lang po, ma. Eto, napasyal kami nila lolo. Ma, pa, kamusta kayo? Okay lang kami, anak. Awa ng Diyos. Namingaw kami sa inyo kaya eto, sabik na sabik si Paul na makita kayo. Nakabenta ng kaonteng kopra kaya eto, nakabisita rin. Baka sa mukha ng buong pamilya ang kaligayahan ng sila'y muling magkita-kita. Ngunit hindi maikakaila sa mukha ng mga magulang ni Paul ang pag-aalala na baka pag nalaman ng pinuno ng mga aswang na naroon si Paul, baka kunin nila ito. Ganyan pa rin ba hanggang ngayon? Huwag kang mag-alala, anak. Kaya nga kami sumama rito Sinamahan namin si Paul para maprotektahan ng apo ko. Hindi sila makakalapit hanggat nandito ako, tandaan nila yan. At isa pa, may proteksyon si Paul sa kanyang katawan. Natatakot lang ako kasi maraming aswang dito. Oo, alam ko. Papasok pa lang kami kanina. Binalaan na kami ng driver ng tricycle. Napakarami raw nila dito. Pansin ko rin kasi ang langis ko walang tigil sa kakakulo. At tila alam pa nga nila na may dala akong buntot pagi kasi may mga iilan dyan lumalayo sa amin. Mga aswang yun, Papa. Marami sila rito pero hindi naman po lahat masama. Kung mangtas sila, mangtas din ako pagdating sa mga masasama, anak. Alam nyo yan. Hindi sila makakalapit dito. Kamusta na nga pala yung pinalagay ko na protection sa bahay nyo? Okay lang naman po, Papa. Katunayan hindi talaga sila nakakalapit dito mismo sa bahay namin. Hindi nakakapasok. Mabuti naman kung ganon. Kinagabihan ay masayang nagkukwentuhan ang buong pamilya kung kaya madaling araw nang nakatulog ang iba maliban kay Lolo Nalo na halos mag-umaga na kasi ng gabi na yon. Alam at ramdam nito na maraming bumisitang aswang na nakikinig lang sa kanilang usapan at paikot-ikot sa labas ng kanilang tahanan. Sapagkat 10:00 ng gabi,
Nang palihim na sipatin ni Lolo Nalo sa bulsa ang langis nito, mainit at walang tigil sa kakakulo na ibig sabihin may aswang sa malapit. Wala lang naman siya noon. Nakiramdam lang sa kilos ng mga aswang sa labas. Alam niya rin kasi na merong kamag-anak na aswang ang kanyang manugang. Akala ni Lolo Nalo hanggang ganun lang. Ngunit sa mga sumunod na gabi, dito nangyari ang inkwentro sa pagitan ng tatay at lolo ni Paul. Laban sa mga mapaminsala at mapanlinlang na mga aswang. Pagpatak ng alas 11 pasado ng gabi, napansin ni Lolo Nalo na bumaba ng bahay yung kanyang manugang. Maya-maya pa, narinig na lamang nito na parang may kinakausap sa labas at parang nagtatalo sa mahinang boses. Dala ng kuryosidad, sumilip ang lolo niya sa maliit na siwang ng dingding. Dooy nasipat niya sa unahan na parang nagtatalo nga ang ama ni Paul at ang isang lalaki na paturo-turo pa sa kanilang bahay. Narinig niya ang tanong ng lalaki, bakit daw may panauhin sa bahay nilang kasama ni Paul na may mga dalang pamproteksyon. Ano ba raw ang balak gawin nito sa lugar? Bakit may dalang mga ganon? Habang nagmamasid, ang inaalala pa ni Lolo Nalo noon, may isang kasamahan ang lalaking kausap ng kanyang manugang na nagkukubli sa madilim na bahagi sa likuran na hindi nito nakikita. Isang aswang nakatayo at nakikinig sa kanilang usapan. Bakit hanggang ngayon ganyan pa rin kayo? Mga magulang sila ng asawa ko, Arman. Biyanan ko sila. Sinamahan talaga ang anak mo. Sa kanya rin ba galing yung pangontra niyo sa bahay? Tama ka, Arman. Yan ang proteksyon namin sa masasamang aswang. Pero alam ko namang hindi kayo isa sa kanila, di ba? Oo, tama ka, Gaw. Kailan ang uwi ng binan mo? Magpapaiwan ba yung anak mo rito? Bakit mo naman ay tanong? Tanong yan ni Pinuno eh. Inutusan niya lang ako. Hindi. Alam kong may masamang balak ang Pinuno sa anak ko. Pero sana naman, kalimutan niya na yung nangyari noon. Pinagbayaran ko na yun eh. Hindi pa ba sapat? Nang bigla na lang lumapit ang isang malaking lalaking nasaan yung aswang mula sa likuran, kung saan ito nagpukubli. At walang kung ano-ano'y sinakal ang tatay ni Paul. Kahit hindi makilala kasi nga nasa hitsurang hindi maintindihan ang mukha. Sabi ng tatay ni Paul yun daw ang pinuno ng mga aswang sa lugar na yon. Hindi naman siya nagpadaig bagkus ay lumaban at nagpupumiglas ito upang makawala. Sa puntong yon, dali-daling lumabas si Lolo Nalo na may dalang buntot pagi. Bitawan mo siya. Wag na wag ninyong saktan ang apo ko kundi magkakamatayan tayo. Bigla rin namang napaatras ang isang aswang. Pagkakita nito na may dalang panghampas si Lolo Nalo sa kanyang kamay. Yung pinuno ay sobrang bangis, hindi natinag at walang kung ano-ano nun. Bigla na lamang nitong sinunggaban at inatake si Lolo Nalo. At dahil alerto naman po ito, pasugod pa lang ang aswang bumulagta na kaagad sa lupa sa mismong harapan. Nang tamaan ng kanyang tigal po na sinundan pa ng matinding latigo gamit ang buntot pagi. Yung isang aswang naman, nung akmang sasakluluhan ang pinuno, walang kung ano-ano rin. Buong puwersa itong tinarakan ng kutsilyo sa dibdib ng tatay ni Paul. Bumulagta rin kaagad sa lupa sa kadahilan ng tinigal po rin ito ni Lolo Nalo. Akala ko ba malalakas ang aswang sa lugar na to? Proteksyon pa nga lang na ginawa ko sa bahay dito. Hindi kayo makalapit tapos ngayon, ang lakas ng loob niyong makipaglaban sa akin. Walang masama ang mananaig laban sa kabutihan. Wala kayong puwang sa mundo, mga salot. Anong gagawin natin, Tay? Mukhang napatay ko ang isa. Patayin natin ang dalawang yan, mga kampo ng kadiliman.
Pag binuhay natin ang mga yan, babalik at babalik sila. Hindi nga tinantanan ng anak mo na matagal ng panahon ang nakalipas, di ba? Ano ba kasi ang naging kasalanan mo sa kanila? Wala naman po yun, Tay. Kasalanan din nila yun. Ilang minuto rin bago nakapagsalita ang pinuno na aswang. Hingi ito ng hingi ng tawad at sinabing buhayin lang siya kailanman ay hindi na nila pakikialaman si Paul at ang buong pamilya nito. Subalit naging manhid na si Lolo Nalo at ang ginawa nito nagbigkas ng mga orasyong pampabagsak sa mga aswang. Pagkatapos ay kanilang tinuluyan. Pinatay nila sa madaling salita ang dalawa. Pagkatapos ay inilibing sa malalim na hukay lalo na yung pinuno sa bandang lugar kung saan malabo ng matagpuan. Matapos nun, maraming naghanap sa nawawalang dalawang mangtas. Ngunit walang nakaalam sa nangyari kung kaya sa huli, hindi rin po natagpuan ang mga ito. Kinausap ni Lolo Nalo ang kaniyang manugang. Dito na nagkaliwanagan at sinabi ang buong pinag-ugatan. Yung lolo ko pala sir na tatay ni Papa Paul, nakapatay ng aswang sa daan nung minsan siyang hinarangan. Subalit ang aswang na ito, kamag-anak ng mangtas na pinuno. Nais umano nitong maghiganti at ang gustong mangyari kunin yung panganay na anak na lalaki ni lolo, which is yung Papa Paul ko na ipinagbubuntis na ni lola nung time na yon. Hindi pumayag si lolo bagkus ay gumawa siya ng paraan na ikakatahimik sana ng pinunong aswang. Sino bang magulang ang papayag na kunin yung anak nila, di ba? Hindi nabanggit sa kwento ni lolo kung ano ang ginawa niya, pero maaaring nag-alay daw siya ng kung ano sa pinuno na tinanggap naman daw ito at sinabing patas na umano sila. Ngunit nung lumalaki na ang tiyan ni lola, panay paalala umano ang pinunong aswang na sa ayaw at gusto nila, kukunin niya ang panganay na anak na tatay ko. Dala ng pag-aalala, kasi nga halos magkakamag-anak lang ang mga aswang sa naturang lugar. Umalis muna sina lolo nun pansamantala at umuwi sa lugar ng mga magulang ni lola sa Sarangani. Sa lolo at lola ko rin po sa tuhod. Nang sa ganon ay malayo sa kapahamakan yung aking tatay. Kaso nga kahit matagal ng panahon ang nakalipas, hindi pa rin sila tinigilan ng pinunong aswang kaya hayon. Nasabi na lamang nila, may mga aswang talaga na mapanlin lang at walang isang salita. Ngunit kasamaang palad, nakasagupa ng isang taong may matinding kaalaman pagdating sa karunungang lihim. Dahilan kung bakit humantong sa hindi magandang katapusan ng buhay ng dalawang mga mangtas na aswang. Inilibing ang dalawa sa malalim na hukay at kailanman ay hindi na natagpuan. Makalipas ang mahabang panahon nun, yung lolo ko po sa Bukidnon sa tulong na rin ng mga magulang ni mama, nagkaroon din ng mga kaalaman kung paano makipaglaban sa mga sakop ng dilim. Nanggagamot na rin at nakikipagkumbate sa kasamaan. Katagalan tulad ni Lolo Nalo, naging bantog ang aking lolo at naging sikat sa lugar ng Bukidnon na kinatatakutan ng mga aswang. At yun na po sir ang aking kwento. Marami pa po tayong ibabahagi sa inyo na mga nakakapigil hiningang karanasan ng aking mga lolo. Inkwentro sa aswang kung kaya antabayanan nyo na lang. Hanggang sa muli, Bobong ng Sarangani. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.